Magandang buhay, kapwa ko Pilipino. Part 2 na po tayo sa aking title, Samot-saring Ulol na Aso, Santong Kabayo sa Planeta ng Mga Unggoy. Tinanong po ako in a private message by a friend who was able to watch over my blog sa part 1 na analysis kay Senator Lacson about the US tariff deal at saka yung exclusive powers of the Supreme Court to review and decide in finality over actions of the other government agencies in respect to the conformance to the Philippine Constitution. Ngayon po, 4 po na personalities ang ating pag-uusapan. Ang coverage po ng aking summary sa blog na to ay si John Vic Remulla, ang Office of the Vice President, si Mayor Sebastian Duterte, at saka si Nicolas Torre. Now, ang civil service law po ay nag-provide that public service is a public trust, and it requires that public trust must be observed by any public servant, kahit official ka pa, to act with number 1, integrity, responsiveness, and accountability. Ito pong nangyari kay John Vic Remulla. Ang mga celebrities like Jake Ejercito, Angel Locsin, Kim Chiu, Liza Soberano criticized him for saying that mga abangers sarap ng bughi ko. Itong mga celebrities po, parang they raise their eyebrows na sinabi nila na there is a time and place for humor, and public announcement about safety are not one of them. When Remulla used this abangers term at saka bughi ko, I don't know what that means, kung ano yung masarap na yon. They found it as insensitive and parang hindi angkop doon sa seriousness ng context ng typhoon and flood na being faced by the Metro Manila, with John Vic Remulla stubbornly saying he won't change his attitude kasi yun na talaga siya. Alam naman daw ng mga tao na a little humor will never hurt anyone. Tama po ba yung decorum na yan na kumbaga sa panahon natin ito, ngayon lang natin nakikita ang isang secretary, cabinet secretary, talking colloquial or slang words or sa ating pananaw ay mga street or street talk, trash talk, garbage talk, whatever, na hindi parang angkop doon sa pagiging abogado mo, pagiging secretary mo, di ba? So, kung ang mga celebrities na yan, na kumbaga, they can even tolerate those kind of statements, parang pinuna din siya. Let us move forward. Ano bang nangyari ng ating latest na sakuna, of which the Office of the Vice President, wala pong mga mukha niya, walang mga pangalan na galing ito kay BP Sara, but nandoon yung ang kanyang spokesperson, si Attorney Ruth, ay nagbigay po ng mga food packs, hygiene kits, blankets, sleeping mats, mosquito nets,
slippers, expandable water jug, given to 5,900 families, 2,900 na relief boxes to Western Visayas, Northern Luzon, 3,000 to Pangasinan na families ang na-covered, and further 4,000 families in impacted other regions. Libreng sakay na operation, hot meals for our first responders through close coordination with the local government units, na wala pong masyadong pagyayabang, na kahit maliit lang ang budget, pero simply said by Attorney Ruth na ino-augment lang nila. Kumbaga, sinusuplayan lang nila ang mga kulang pa na hindi naabot ng ibang ahensya ng gobyerno during that calamity. 'Di ba? Napaka kung iba pa 'yon, 'di ba? May sarcasm na kahit maliit lang yung namin budget, 700 million lang. Ang dami naming na reach out. So, ganun sana, no? Ganun sana ang, ito spokesperson lang ito, hindi ito secretary, ha? So, you can see the refinement, yung proper decorum ng isang dapat kagalang-galang na opisyal ng gobyerno. Let us move further kay Mayor Baste Duterte. Isipin mo, feel it in your heart, amuyin mo, langhapin mo, tingnan mo, damahin mo sa iyong mga kamay na ang tatay mo, nakita mo, incarcerated sa jail, wala pang evaluation ng probable cause, dinala sa ibang bansa na meron naman tayong sovereignty at ang ating judicial system ay nag-function. So, if you are the child, the son, or the daughter of that person na alam ng buong mundo, alam yan ng buong mundo, kahit anong denial mo, na hindi nag-follow, no less than the sister of the president found out in her investigation, Senator Amy, na walang red notice at walang warrant of arrest, and no less than the ICC themselves said na isinorender ni Marcos through sa sinabi ni Nicolas Torre na hahatakin nga kung hindi voluntary, naglakad ang matanda doon, hahatakin niya. Kulang na lang sabihin, I will drag him out of that seat and bring him to that airplane. Kung ikaw ba si Duterte, wag na yung kung antay ka or pro. Kunyari, ganun lang ang ginawa. 'Di ba? Former president nga yan. Na hindi naman durugista, hindi rin kriminal. 'Di ba? So, walang probable cause. Is it fair doon sa mga biktima ng drugs, ang mga ni-rape, pinatay ng mga drug dependents na yan, mga drug pushers na naging narco state tayo? Tama ba yung ginawang paggawa noon? At hindi ba rin, hindi ko justify na tama yung ginawa ni Mayor Baste to call for a fist fight. Pero siguro sa mga sobra-sobra ng ginawa, siguro even kay Attorney Zuleyka noon na ipapa-jail nila kahit hindi convict sa
sa contempt ng Congress. Parang nakakapagod, di ba? So, kung ikaw din, you are a 3-star general, ilang star ba? Estrella yan si Nicolas Torre. Would you stoop down to that kind of challenge being given to you? Balik po tayo sa civil service law. Kayo na po ang maghusga, and I'm glad Baste has the audacity to say, sige, kalokohan naman lang itong istorya natin at pinagagagawa natin. Ay magpa-hair follicle test lahat. Oo nga naman. Ako ay after my stint in the government, after I arrived from America, at ako'y nag-join ng corporate world, meron po kaming semi-annual drug test, random test. Even sa entrance ng aming magiging bagong empleyado, meron pong mga drug test na kinakandak po ang company. Tama nga naman, bakit hindi tayo? And then you say it ridiculous. Kaya po, yan po ang aking title. Samot-saring ulul na aso, santong kabayo. Why santong kabayo? Look at this Dutertes, may mga tattoo, they speak and cause things, but sa action talaga eh. Bakit kaya sila mahal ng 32 million na Filipinos noon lang 2022 na election? Wag na yung bago ngayon. But even that, out of 12 senators, 27 million ang napunta kay Bongo, di ba? So, this is going to be a different world already. Wala na, another 2.5 years. Gusto ko yung statement ng summary doon sa movie na pinanood ko, yung Magnificent Four. Sabi niya, isang pamilya tayo, but I will not give up my son, na hinihingi ng bad guy sa pelikula in order for the planet to be saved. Sabi niya, no, I will not give up my child, kasi ang problema na to ay problema nating lahat. Kung ikaw ba, anak mo rin ito, i-give up mo ba? So, nagkaroon ng awakening, and maybe itong planetang Pilipinas na planeta ng mga unggoy, sabi ng Mark sa atin noon ng Second World War. So, iisa lang po ang Pilipinas, iisa lang ang bansa mo, not unless dual citizen ka. Tulungan po natin ulit na bumangon. Tama si Trump. Would you not like the Philippines to be great again? Again ang ginamit na word ni President Trump. Ibig sabihin, naging great ang Pilipinas sa time ni Duterte. Once in our lifetime, meron po tayong isang presidente, naging great ang Pilipinas. Whether you like it or not, tayo po ay nakapaglalakad noon sa ilalim ng mga underpass, sa Quiapo, sa Divisoria, nang wala ng takot dahil nawala ang kriminalidad. Voluntarily, ilang pong thousands ang nag-voluntary surrender sa mga barangay sa Tokhang program. Thank you for subscribing, watching, thumbs up, and commenting. Salamat po na kahit wala akong mga circus, ako po ay magiging professional sa aking approaches at evaluation sa mga nangyayari, if only to help awaken the heart, ang damdamin po ng isang Pilipino na
ipasintabi natin at mahalin natin. Thank you and good day.